Magandang araw po Pilipinas, mga ka-coffee natin abroad. Magandang araw po sa inyo. Wagi po tayo ngayon. Wagi po ang sambayan ng Pilipino ngayon na gustong mapanagot si Sara Duterte. First day pa lang po ng impeachment trial, waging-wagi na tayo. Sabi nga ni lead prosecutor Congresswoman Jervin Luistro ay happy. Dahil happening na po itong impeachment case ni Sara Duterte. Sino mag-aakala, di ba? Nung first attempt, na-impeach siya dyan sa House of Representatives, pero ang ginawa ni Sara Duterte, tumakbo ng Korte Suprema at naghanap po ng technicalities, naghanap po ng butas, and eventually pinanigan po siya ng Korte Suprema. So hindi po natuloy yun, and we have to wait another year na naman para sampahan po ito ng impeachment case si Sara Duterte. And finally, dyan na po, umuusad na po ngayon ang trial dyan po sa Senado. Therefore, hindi na po ito pwedeng pakialaman ng Korte Suprema, hindi na ito pwedeng pakialaman ng Ombudsman o ng kahit na namang body, dahil tanging Senado lamang po bilang impeachment court ang may jurisdiction sa trial ni Sara Duterte. So wagi po ang sambayan ng Pilipino, waging-wagi po ang mamamayan dahil sa nangyari po ngayong araw. At isa pang wagi, bakit tayo wagi ngayon? Di ba? First day pa lang ng trial, nakita na natin kung gaano ka generic, kung gaano ka kalibre, yung ano ba tawag natin dyan? Yung caliber, o yung husay, that's the perfect term, no? Nakita na natin yung husay ng defense. Nagsalita si Attorney Sheila Sison, siya po yung lead counsel ka-coffee, no? Ng respondent na si Sara Duterte. Aba, hindi ko alam kung strategy yan, pero sabaw, puro motherhood statement at not directly pertaining to the articles of impeachment o yung mga inirereklamo kay Sara Duterte, kundi ang sinisilip niya, itong mga mambabatas. Pero ay mo, di ba ikaw ang defense? Ito ang bintang sa'yo. Ito yung mga ebidensya, sinasabi na nagnakaw ka ng kaban ng bayan. Tapos, yung defense, yung grupo ni Sara Duterte, mga lawyers niya, pinupuntirya, hindi yung kinaso sa kanya. Pinupuntirya yung mga tao na nag-imbestiga diyan sa House of Representatives kung bakit na-impeach si Sara Duterte. Di ba? Kung ikaw talaga ay may depensa, kung talaga ikaw hindi ka nagnakaw sa kaban ng bayan, at kung ikaw talaga ay mahusay na abogado, number one, confidential funds. Pag nanakaw sa confidential funds, puntiryahin mo agad yun. Sabihin mo bakit hindi ka nagnakaw sa kaban ng bayan. Kung bakit may unexplained wealth, no, puntiryahin mo agad yun para sabihin na talagang legitimate po yung yaman ng mga Duterte. Di ba? Ganun dapat pero sabaw po itong ginawa ni Attorney Sheila Sison. Kala natin magaling Nang una sabi ko, okay mukhang may mga legal basis yung mga sinasabi niya doon nung may motion si Kong Jervin Luistro. Pero hindi po umubra. Dito muna tayo sa opening statement niya. And then mag-proceed tayo doon sa ilang motion nila Cayetano. Sino pa? Si Cayetano, yung magkapatid, si Alan, si Pia Cayetano, patungkol doon sa foundation daw kuno ng impeachment court na hindi daw dapat si Chis Escudero or kung sino man yung tatayo na presiding officer kasi nakalagay daw sa konstitusyon natin dapat daw po ang Senate President. Napahiya sila dyan Sinabi nga mismo ni Senator Kiko Pangilinan, wala nakalagay sa konstitusyon na dapat Senate President ang tatayong presiding officer sa impeachment trial. Since korte nila yan, they can create their own rules. At yun na nga, gumawa nga sila ng rules na pwedeng mag-elect ng presiding officer. Ang nakalagay lang explicitly sa ating saligang batas na kapag ang ini-impeach po ay presidente, dapat po yung Chief Justice yung tatayong presiding officer, pero hindi siya dapat boboto. Teka, bago tayo mag-proceed sa impeachment, maganda yun yung argument na yun bago mag-proceed sa opening statement ng Attorney Sheila, no? Ito. Kasi maraming runong-runungan, maging si Robin Padilla Nagsalita si Robin Padilla, sabi ni Robin Padilla, nilagay nyo parang non-verbatim, no? Nilagay nyo dyan si Win Gatchalian bilang Senate President, tapos ayaw nyo siya gawing presiding officer. Sino ba nagsabing ayaw? Kayo lang yung nagsasabing ayaw. Magkaiba po ang Senate President at ang presiding officer ng impeachment court. Magkaiba po yan. Diba? So parang pinapalabas niya yan. Bakit kasi binagilagay niyo pa dyan si Win Gatchalian? Tapos gusto niya rin pala si Chis Escudero maging presiding officer. Diba? Robin Padilla, ito makinig ka. Para research din, no? Ito yung tanong. Basahin ko May the Senate elect or designate
a senator other than the Senate President to serve as presiding officer of the impeachment court. Sa Tagalog po, ang Senado ba pwedeng mag-elect o bumoto ng presiding officer bukod doon sa Senate President? Ang tanong po ay malaking yes. Siyempre, pag sumagot ka ng yes, dapat meron kang batayan. Bakit yes yung sagot mo? And you have to support that with evidence. Okay, ang sagot ay matigas po na yes, pwede. The Constitution does not mandate. The Constitution does not, hindi po minamandato ng Constitution that the Senate President must preside over impeachment trials of officials other than the President. Article 11, Section 3, 6 of the Constitution, Section 3, Paragraph 6 ata ito, of the Constitution establishes only one mandatory presiding officer, the Chief Justice in cases involving the President. For all other impeachment cases, the Constitution is silent on who must preside. Malinaw po ha. Explicitly, ibig sabihin talagang nakasulat sa saligang batas na kapag ang presidente po ang ini-impeach o sumasailalim sa impeachment trial, hindi po senador ang tatayong presiding officer. Ang tatayo pong presiding officer ay ang Chief Justice ng Korte Suprema. Pero hindi siya boboto. Yun po yung malinaw sa konstitusyon. So yung pinupunto nila Alan Peter Cayetano, nagbanggit pa siya ng UP, nagbanggit pa siya ng Ateneo as if ini-exclude yung ibang mga universities, mga law schools ng ibang universities, kaya bangan na naman ito ni Cayetano. Nagbanggit pa siya na sabi niya, in the spirit of the constitution framers, o yung pagkakagawa ng konstitusyon, may spirito pa siyang sinasabi. Anong spiritong sinasabi mo? E sana nilagay dyan sa konstitusyon na hindi pwede mag-elect ng presiding officer except for the Senate President. Eh hindi nga nakalagay dyan sa konstitusyon eh. Kasi yung spirit daw, may sinasabi siyang spirito. Yung spirit daw ng mga constitutional framers, etc., yung mga nag-frame ng konstitusyon, yung gumawa ng konstitusyon, yan daw po yung assumptions, etc. Yun nga eh. Nga ni, bakit hindi nilagay doon sa konstitusyon? Therefore, kung hindi naman explicitly o lantaran na nakasulat doon sa konstitusyon, wala pong violate yung ginawang pag-elect kanina ng impeachment court. I hope nagigets niyo ako, Robin Padilla. No. Korte nyo yan. Kayo ang impeachment court. You create your own rules. As well as hindi niya i-violate yung ating konstitusyon. Balik tayo sa first question. May violate ba sa konstitusyon? Wala. Alan Peter Cayetano, asan yung sinasabi mong article o section na violate ng konstitusyon sa pag-elect ng Senate President? Wala kayong maibigay. Pero sinasabi niya in the spirit daw. May spirito daw. Ganun na lang. Pag hindi mo ba na-justify, ilalagay mo sasabihin mo, yung spirit kasi ng constitution, ng constitutional framers, etc. Hindi pwedeng ganun lagi, diba? Kaya tayo nagkakasundo. Actually, hindi tayo nagkakasundo ngayon dahil ayaw nyo i-acknowledge na mali kayo at gusto nyo lagi kayong mas mataas, lagi kayong mas magaling. Typical na DDS mindset. Hindi tayo maliligaw kung meron tayong isang pinagbabatayan. Malinaw naman ang konstitusyon eh. Malinaw naman ang saligang batas eh. Yun lang ang explicitly stated. Therefore, yung ginawang pag-elect, legal, constitutional. Ibig sabihin po, hindi po labag sa batas. Ay, nako talaga itong si auntie mo talaga, si mama talaga, oo. Okay, walang problema yan kasi nagkabotohan na po sila dyan. Di ba? Nanalo po si Escudero bilang presiding officer. Hindi bumoto si Escudero, nag-abstain po siya. 8 pabor doon sa minority. Okay, going back dito tayo kay Attorney Sheila Sison. Isa-isa natin, himayin natin yung kanyang statement, no? Opening statement. Kala natin may pabongga ito sa kanyang opening statement Fellow Filipinos, good afternoon. As we begin today the impeachment trial of the Vice President, and in the days ahead, this court will undertake its constitutional task of receiving and weighing the parties' evidence. Okay. And ultimately to decide whether these pieces of evidence justify either a judgment of conviction or acquittal, guided only by its members' conscience and their solemn oath to do impartial justice. Okay. The present undertaking of this court, therefore, not only carries the weight of the Constitution, but also the imprint of our nation's history, because the Filipino people have shown that they never forget. We, as a nation,
never forget. Mm. But why is the act of remembering important? What does it matter to our history and to ordinary Filipinos? Wait lang. 1 minute na po yung nakalilipas. Puro motherhood statement. Walang substance. O mga DDS na nakikinig, o sige, intro. Pagbigyan natin, intro. Intro pa lang eh. Because in this trial, the prosecution proposes that we unseat the Vice President elected to office by more than 32 million Filipino people. More than the number of votes cast for the sitting president, and much greater than any of the votes secured by each of the members of the House of Representatives who now are here to prosecute her and seek to undo this people's choice. Disappointing talaga itong si Sheila Season. Kala ko kasi mahusay. Kasi kapag mahusay, maganda yung mangyayari. Parang mala Miriam Defensor Santiago style. O, sige. First argument niya, bukod sa 1 minute generic statement na ChatGPT powered, etc. O kung ano man yan, no? Parang insult yun yung ChatGPT. Hindi pala ChatGPT kasi hindi man... Basta generic. O, sige. Generic statement. First argument niya, yung tao na binoto ng 32 million Filipinos, mas marami pa sa bumoto sa presidente, gusto nyong i-unseat o tanggalin sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Anong relevance? Kahit 40 million pa ang bumoto sa kanya, kahit 50 million pa, nakalagay ba sa konstitusyon na kapag binoto ka ng 32 million or binoto ka ng 80% ng voting population, eh hindi ka pwedeng ma-impeach? Wala. Wala sa grounds yan. Wala sa prerequisite ng impeachment yan. Kahit nakuha mo pa lahat ng boto, 99% nakuha mo lahat ng boto, hindi yan assurance na hindi ka na pwedeng ma-impeach. Nagkasala ka. Nagkasala ka. Yan yung malinaw. May mga grounds kung bakit ka dapat ma-impeach. May ginawa kang krimen na pumasok para ikaw ma-impeach. Attorney Sheila Season, anong klaseng argument yan? Hindi assurance ang dami ng boto. Kasi kung ganyan lang, o sige, paramihin natin yung boto and then pwede na ako magnakaw sa kaban ng bayan. Nasaan ang proteksyon ng publiko dyan? Every time nagbabago ang circumstances, nag-iiba-iba ng sitwasyon. Kaya binoto ng taong bayan si Sara Duterte that time, kakampi niya pa si PBBM eh. Hindi pa siya kilala ng lubusan. Nang nakaupo na siya, ayan, nagwaldas. So sa tingin mo ba, yung 32 million na pinagmamayabang mo, ay 32 million pa ngayon? Definitely hindi na. So gagawin mong first argument mo yan, na yung tao na binoto ng 32 million, gustong i-impeach ng mga congressman na kahit pagsama sa ganun, ang yabang talaga eh, no? Parang si Sara Duterte din eh. Kahit pagsamasamahin mo pa yung boto ng prosecutors, ilan niya sila? 11. Grupo nila Kong Jervil Luistro, hindi raw aabot ng 32 million. Mas malaki pa raw sa boto ng presidente. Attorney Sheila Season, ang babaw, sobrang babaw. Walang merit, walang kinalaman, walang relevance doon sa kaso, sa kahit na isa doon sa articles of impeachment. Makatwid. Ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. Whatever one's political persuasion is, the reality is that the prosecution now comes before this court to remove a vice president chosen by an overwhelming number of the electorate. Redundant. You all have heard the prosecution say repeatedly that this is because they seek accountability, that the people have a right to hold their leaders accountable. This is not a matter of debate. Indeed, the people have a right to demand accountability from their leaders. What we have yet to hear from the prosecution, however, is this. When the Constitution declared under Section 1, Article 11, that public office is a public trust and that public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives, the Constitution does not only speak to the Vice President. It also demands the same standards from the prosecutors.
being public Okay. officers themselves. Paikot-ikot ha. Second argument. Gusto natin ng accountability. Sinasabi niya, ang konstitusyon, ang accountability ay hindi lang si Sara Duterte ang hinihingian yan. Lahat daw po ng government officials. Yun yung kanyang gustong sabihin eh. Kaya mo naman sabihin in 15 seconds yan eh. Bakit pinaikot-ikot pa, pinalayo-layo pa? In short, kung kayo ay nagde-demand ng accountability kay Sara Duterte, dapat mag-demand din kayo ng accountability doon sa mga prosecutors, doon sa mga mambabatas. Again, asa ng connection? Ang subject of the matter, si Sara Duterte. Siya ang hinihingian natin ng accountability. Bakit titrahin mo yung prosecution? It doesn't matter. Irrelevant. Kasi kung gusto mo mag-demand ng accountability, let's say kay Congressman Jervil Luistro o Congresswoman Jervil Luistro, kung sa tingin mo nagkasala siya and you're demanding for accountability, then file a case against her. Pag ginawa mo yan, makukuha mo yung accountability. O kung ayaw mo kay Joel Chua, sa tingin mo, may pagkakamali si Joel Chua, etc. Din sapahan mo siya ng kaso. Pero hindi ibig sabihin na hindi na sisingilin si Sara Duterte. Kasi ang narrative ni Atty. Sheila, total, nagdidemand kayo ng accountability kay Sara Duterte, magdemand din kayo ng accountability sa mga prosecutors. Kasi yun naman ang sinasabi ng konstitusyon. So kapag hindi nagdemand sa mga prosecutors, hindi dapat magdemand kay Sara Duterte? Wala. Ang babaw. Second argument niya, ang haba pa to, 16 minutes to, wag na natin tapusin. First two, supposedly, sa opening statement mo, yung first two, yun yung pinakamabigat. Pero yun na yung mabigat. In short, wala. Wala talaga. Malinaw talaga. Na talagang ma-impeach si Sara Duterte kung tulad ng sinasabi niya, boboto yung mga senator judges according to their conscience. Talagang ma-impeach si Sara Duterte o makukonvict talaga si Sara Duterte. Anong take ninyo dyan, ka-coffee? Komento dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Nasa Facebook, please like and follow. YouTube, subscribe. TikTok, subscribe. I'll see you in my next video. Bye-bye.